But anyway, masaya po kami na kayo po yung nakakasama namin ngayon sa ating pagsamba. At excited na rin ba kayo sa ating empowerment retreat? Yan, sana po ay nakapag-register na po tayo and kasama-sama po tayo doon. Dahil alam naman po natin yung ating pong topic for this year, di ba? Ano po yung tema natin for this year? So testingin muna natin kung gumagana. Yun. Yan, basahin nga natin. 1, 2, 3, go! Live to represent Jesus. Yan po ay napakahalaga at binibigyan natin ng diin yan. At sabi na nga po natin, di ba, sa pag-aaral natin, ito pong pagiging ambassadors for Christ ay naririnig natin pero hindi siya masyadong familiar or hindi siya masyadong nabibigyan ng diin kasi napakalalim po ng ibig sabihin yan. At hindi lamang siya basta kahulugan, hindi lamang siya basta kaalaman, kundi ito po ay pamamaraan ng buhay, ng bilang isang Kristiyano. At hopefully po na sa ating discipleship lessons, naintindihan na natin dahil nung mga unang 4 na pag-aaral natin, pinag-aralan natin si Jesus Christ, siya yung ambassador for God. Pero ngayon po, nakaraan, lesson 5 natin, tumutuon na tayong mga Kristiyano naman ay ambassadors for the Lord Jesus Christ. And kaya dito, ang ating pong pag-aaralan, ito po yung ating title. Yan, tingnan natin. Yan. Ay, matras pala, sorry. Yan, 1, 2, 3, go. Yan, dito maalala ko pag yung dalawang anak ko, si Elijah at Elisha, minsan pag makalat, sasabihin ko, sino yung nagkalat dito? Sabi ni Elijah, hindi po ako. Gagaya din si Elisha, hindi po ako, mga ganyan. So, hindi po ito yung ibig sabihin niya na yung parang magpapalusot. Kasi meron din yan sa sa Genesis, yung pinakaunang palusot, naalala niyo yun? Sa Eva at Adan, di ba? Yung sabi ni Adan, sinabi ni God, bakit nyo kinain yung pinagbabawal na prutas? Ang sabi ni Adan, ito po kasing yung babaeng binigay nyo sa akin Tapos sinabi naman nung babae ni Eva, ito po kasing ahas So ibig sabihin, para ba kung makikita natin, hindi ako. Yan ang madalas, di ba? Itong story na ating binahagi ay hindi po ganito yung ibig sabihin nito. Kasi yung isa, pag-iwas sa responsibilidad. Ito naman, ang ibig sabihin nito na hindi na ako, kundi si Kristo, ito naman ay pagtanggap sa responsibilidad at yung ating tawag bilang mga sugo ni Kristo. At dito po, maiintindihan natin yan sa babasahin natin. I invite everyone na tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dito po sa Galatians chapter 2, verse 20. Yan, sinama ko na po yung 19, Di ko po alam kung bakit sa Tagalog, magkahiwalay po siya, ang 19 at 20. Pero sa English po, magkasama yan. Pero basahin na lang muna natin. 1, 2, 3, go. Ako'y kasama ni Kristo na ipinako sa krus. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Yan kagaya ng title natin. Hindi ito yung pagpapalusot, kundi pagtanggap. Hindi na ako, kundi si Kristo. Ano ho kaya ang ibig sabihin nito? Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po. At naway ito po yung aming maging tugon sa iyong harapan, maging sa aming kapwa, Panginoon, na hindi na ako, hindi na kami, kundi kayo, dapat, Panginoong Jesucristo. Kaya, Panginoong Diyos, we pray, anumang aral, hamon, at aplikasyon ng aral na ito, Panginoon, ay aming maipamalas, aming maisapamuhay. Nang sa gayon, Panginoon, ay tunay na makita sa amin ang pagiging ambassadors for Christ. Pagpalain niyo po kami sa pag-aaral ng iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayong lahat ay maaari na pong umupo. Nais ko lang pong i-share sa inyo. So, pag sinabing hindi na ako, kundi si Kristo, hindi ito katulad nung palabas sa Naruto. Sino nakapanood ng Naruto before? Sino yung nakakaalam ng Naruto? Kasi nung panahon namin, ang sikat ay Naruto, At meron dong isang character na ang pangalan ay Pain. Sino nakakilala kay Pain? Siya po ay member ng Akatsuki. Siguro familiar kayo sa costume nila, yung kulay itim na mahaba. Tapos marami sila Tapos meron mga design yun. So, isang character doon, ang pangalan niya ay si Pain.
And kung di ko sa pagkakaalala, tagal na kasi nito, sa pagkakaalala ko, nung lumalaban na sila sa Konoha, meron po isang pangalan ng lugar ay Konoha. And doon, na-reveal na ang pain pala, which is 6 na silang tao, ay mga patay na. Kinokontrol na lang sila ng isang character na ang pangalan talaga ay, kilala nyo? Ayan, Nagato. Ayan, alam nila, nanonood. So, si Nagato. Ibig sabihin, yung lumalaban, kung si Naruto yata kalaban nun, ang kalaban niya pala, mga patay na. Kundi kinokontrol na lang sila. Kaya hindi matalo-talo. So ngayon, ang kailangan gawin ay mahanap kung saan yung source. Hindi po ito yung ibig sabihin nito ng pag sinabing hindi na ako, kundi si Kristo, hindi ito nangangahulugan na wala na tayong control sa sarili natin. Kasi dito sa Naruto, kay Pain, kay Nagato, yung mga corpse, yung mga patay, wala na silang control sa sarili nila. 'Di ba? Gagawin nila kung ano yung inuutos kasi mga patay na sila eh. Hindi po ito ganito. Na pag sinabi nating ako ay kontrolado ni Kristo, ako ay kay Kristo, hindi ito nangangahulugan na nawala na tayong mga gawa. Isang magandang bagay po ito sa pagiging Kristiyano, pagiging sugo ni Kristo, we still have control in our lives. Kontrolado natin yung gagawin natin, kontrolado natin yung magiging desisyon natin, kontrolado natin kung susunod o hindi tayo susunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga dito, ang tawag po dito, submission, pagpapasakop. Kahit nahihirapan kang sumunod, susunod ka. Kahit nahihirapan kang bumangon, di ba? Ikaw ay babangon. Kahit napakalayo ng bahay natin, dahil alam mo, worship service, sige, babangon ako. Di ba? Yung na-share nga sa amin noong nakaraan ni Ate Deborah, tama po, no? Ilang oras mo biyahe? 3 oras? Umagit 1 hour. So, I think 70 kilometers yun, no? Bumabiyahe po sa taga-Bohol po kasi sila. So, kaya po ay sila po ay pinagbigyan natin na imbahagi yung kanilang patotoo. Kasi po, taga-Bohol po talaga sila at sila ay bumisita. And yun po ay magandang hamon po, no? 70 kilometers. Alam niyo po ba yung 70 kilometers? I think nung pumunta ako sa Pampanga, ganun yung biyahe. Although 4 na oras kasi nga matraffic. Pero nevertheless, yung meron tayong mga kasama, mga taga San Mateo, mga taga Antipolo, mga taga Tanay, Teresa, pupunta rito because they know this is commitment. Pwede akong hindi bumangon, pero babangon ako. Kasi hindi na ako, kundi si Kristo. Mahirap magpatawad, pero magpapatawad ako kasi hindi na ako, kundi si Kristo. Kaya nga po, no, ang mga, sabi ko dito sa English, babasahin ko po kasi dito, isang verse na lang. I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself up for me. So, ang mga ambassadors ni Kristo ay dapat na nagpapamalas ng kanyang karakter at kanyang katangian at karakter. So, ibig sabihin po na ipapakita dapat natin. Na ipapakita ba natin si Kristo sa ating buhay? So, ngayon po, ano po yung mga bagay na matututunan natin dito sa unang punto po natin? Basahin natin. 1, 2, 3, go. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Yun ang ibig sabihin nito. 'Di ba? Pag familiar ba kayo sa mga sa mga 'di ba yung mga merong mga parasite, may mga nabubuhay na hindi dapat kanais-nais sa atin. Pag yung mga parasite, ano gagawin natin? Ibig sabihin mga alien sila or mga foreign specimen or mga cells na hindi dapat, mga animals, insects na hindi dapat nasa kasama natin. Nabawa yung mga common parasite sa ulo, kuto, mga ganyan. Diba? Hindi dapat yung kasama sa sa mga pulgas, sa mga pusa, sa mga aso. Yung mga dapat inaalis yun tinatanggal natin. Pero dito, si Lord Jesus Christ, hindi dapat siya parasite. Kundi, siya dapat ay buhay natin, bahagi ng buhay natin. Nabubuhay na siya sa atin at nakikita. At yun po ay malinaw na sinabi po dito sa Galatians chapter 2, verse 20. Kaya, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Naiintindihan ba natin ang ibig sabihin nito nang sinabi ni Pablo, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ang magandang bagay po, makikita natin dito, kung yung ano ibig sabihin ng hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na.
ipinaliwanag din naman ni Pablo sa mga taga-Galacia at ngayon ipapaliwanag natin sa ating kalagitnaan na ano ba ang ibig sabihin na si Kristo na ang nabubuhay sa akin at hindi na ako. Tatlong bagay po, ABC. Letter A, 1, 2, 3, go. Si Kristo na ang nakikita, hindi ang kasalanan ko. Sabi po dito sa verse pa rin, I have been crucified with Christ. Sabi sa Tagalog, kaya sa 19 siya, no? Ako'y kasama ni Kristo na ipinako sa krus. Minsan, no, tuwing mahal na araw, ito nililiteral to eh. Meron na ba dito mga nagpapako na sa krus literal? Di ko alam kung ito ba yung pinanggagalingan nilang verse. Kasi kung titignan natin, kung magiging literal tayo, pag sinabi bang si Kristo na ang nabubuhay sa akin, kailangan ko bang ipapako ang sarili ko sa krus? Literally? This is not literally. Ang magandang bagay dito, ipinaliwanag din po yan ni San Pablo kung ano ang ibig sabihin ng I have been crucified with Christ. Ito po yung malinaw na sinabi. Yun nga lang talaga, no, in the context pa rin ng Galatians, after 5 chapters, nakikita natin sa verse 24, at ipinako na sa krus ng mga nakapag-isa kay Kristo ang kanilang laman at masasamang hilig nito. Ibig sabihin, pag sinabi nating na si Kristo na ang nabubuhay sa akin, ibig sabihin pala nito, si Kristo na ang nakikita, hindi na ang kasalanan ko. Yun yung ibig sabihin nun eh. Nang ipinako na sa krus ang ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Kung mapapansin natin something na I think na magiging proud tayo sa sarili natin, 'di ba? Yung hindi naman ito pagmamayabang at bilang Kristiyano, at ako naniniwala ako kayo mismo may masasabi kayo sa sarili niyo, may mga nagbago na. May mga nawala, 'di ba? At unang-unang nawawala yung kasalanan. Nung tayo nakipag-isa kay Kristo, unang-una po binura niya na yung mga kasalanan natin. Ang ibig sabihin po sa Bible, justification, pinatawad ng ating mga kasalanan na sa kanyang harapan na para bang walang nangyari, na para bang wala tayong atraso sa kanya. Ganun po magpatawad ang Diyos. Pero hindi po yun nagtatapos doon sa pagpapatawad ng ating Panginoong Hesus, kundi nagpapatuloy siya sa pagkaroon ng pagbabago ng buhay. Kung ikaw, Kristiyano na, 20 years na, until now, hindi pa rin natin nasusurrender yung mga kasalanan. Kung dati, palamura tayo, after 20 years, palamura pa rin tayong Kristiyano, it's time to evaluate our faith. This is not, hindi tayo nagja-judge, but this is question na dapat sagutin natin sa sarili natin. Kasi bilang Kristiyano, dapat ipinako na sa krus ang ating laman at masasamang hilig nito, ibig sabihin, all about kasalanan. Ano ba yung mga kasalanan natin? Kung until now, nag-e-enjoy ka pa rin sa panonood ng mga hindi dapat panoolin ng mga triple X na yan, di tulad ng unang panahon, ang hirap-hirap hanapin yan. Ngayon, makikita mo na, kaliwat kanan sa internet. Kung until now, addicted pa rin tayo sa pornografiya, di ba? May problema. Alam ko, this is a struggle, no? Pero kung hindi natin nilalabanan, hindi natin ipinapako sa krus ang mga kasalanang ito, hindi po nabubuhay si Kristo sa atin. Bagkus, pinapatay natin siya. Ibig sabihin po nito, kaya nga po, this is all about submission. When we say we are controlled by Christ, ibig sabihin nito, kusang loob tayo nagpapasakop na kahit nahihirapan tayo, Lord, susurrender ko to. Naiintindihan ko po, hindi ho madaling tumalikod sa kasalanan. Naiintindihan ko na hindi madali na tumalikod sa mga bagay na masasarap. Pero kung ito po yung tawag ng laman, tawag ng kasalanan, masasamang hilig, na nakakapagpalayo sa ating relationship sa ating Panginoong Hesus, kailangan meron tayong gawin. Ano yung kailangan natin gawin? Ipako na sa krus. Ibig sabihin, ito po kasi yung larawan, all throughout the Bible, makikita natin sa sulat ni Pablo, Romans chapter 6, at sa iba't ibang pangbahagi, pag sinabing ipinako sa krus, and even sa baptism, di ba? Nung pinako si Lord Jesus Christ, ano nangyari? Namatay siya, di ba? Then after 3 days,
Ano nangyari sa kanya? Muli siyang nabuhay. Ayun po yung larawan natin eh. Kasama tayong ipinako sa krus, namatay din tayo. Saan tayo namatay? Sabi sa Romans 6, namatay tayo sa kasalanan. Ngunit muli tayong nabuhay. Nung nabuhay na tayo, si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Again, tanungin natin ang sarili natin. Tunay nga bang si Kristo na ang nabubuhay sa akin? Naipako ko na ba ang mga kasalanan, ang mga gawa ng laman at masasamang hilig nito? Kung meron pa, ano ang mga dapat kong gawin? Ano yung mga dapat kong ipako sa krus muli ngayong harapan? Kaya nga po, no, ang pagiging Kristiyano, hindi po ito ibig sabihin na ikaw ay perfecto all throughout. It is a life of surrender. Every day nagsusurrender. Kahit po kami matatagal ng mga Kristiyano, I think 2002, 24 na, no? Sabihin na natin na 20. Sabihin natin, hindi pa masyadong nag-grow nung first 4 years. Sabihin natin 20 years. Kahit po kami matatanda na, matatagal na sa pananampalataya, nag-i-struggle pa rin kami. Katulad po ni Pablo, nung sinabi niya sa Romans chapter 7, mula doon sa 14, 15, and all throughout, sabi, hindi ko maintindihan ng sarili ko. Yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Pero hindi ko magawa, yung gusto kong gawin. Ibig sabihin, yung ayaw kong gawin yung kasalanan, pero yung kasalanan nagagawa ko. Thank you, bro. And nakikita natin, even si Pablo, napakagaling na apostol. Pero mismo siya, umaamin siya. Ano po yung ibig sabihin nun? Wala ho sa position ito, wala ito sa tagal ng Kristiyano, as long as naririto tayo sa mundong ito, nag-i-struggle tayo sa kasalanan. Kasi, nananalaytay pa rin sa atin. Malinaw po na sinabi yan sa Psalms. Nang pinanganak tayo, nananalaytay na sa atin yung kasalanan. Ibig sabihin, we have the tendency to commit sin. And sinabi na uunawaan naman yan ng Diyos. 1 John chapter 1. Pero hindi ito excuse, justification, para manatili tayo na namumuhay sa kasalanan. Bagkus, dapat po nating ipako na sa krus. It is a life of surrender. Being ambassador for Christ, bilang isang Kristiyano, bilang isang sugo ni Kristo, it is a life of surrender and submission every day. Yung paggising pa lang natin, submission na agad yon. Yung pagbabasa pa lang natin ng Biblia araw-araw, doon pa lang, we need to make a decision. Lord, magsasabit ba ako, magpapasakop ba ako, o magpapatalo ako sa katamaran ko? Lord, oras na para manalangin. Mananalo pa rin ba ang katamaran ko? Every day, it is a life of submission. Bakit? Ang katamaran po, masamang hilig ng laman yan eh. And even the Bible, kinokondem ang laziness, ang katamaran. So ito po ang ibig sabihin. Ang unang ibig sabihin ng si Kristo na ang nabubuhay sa akin, ibig sabihin, letter A, si Kristo na ang nakikita. Hindi na ang kasalanan ko. Napakahirap po maging sugo ni Kristo na may napupulaan tayo. Again, hindi ho tayo perpekto, pero nire-represent natin si Lord Jesus Christ. Noong nakaraan, yung sharing namin sa dad and 60 plus male. Diba? Pwede ka bang maging endorser ng hair grower pero kalbo ka? Pwede ka bang maging endorser ng whitening lotion pero maitim ka? O, hindi tayo ako maitim din ako, no? Pero this is a common, pasensya. Di ba pwede ka bang maging model ng Colgate? O, dugtungan nyo. Baka sabihin nyo, masyado akong, makikita natin, di ba? Yung endorser ng close-up Colgate, may nakita na ba kayong kulang ang ngipin dyan? Wala. Maaring nakakatawa, pero tignan natin sa pagiging sugo ni Kristo. Kaya kung mapapansin nyo, kapag ikaw nasaksihan ka na may ginawa kang kasalanan, anong unang-unang tanong sa'yo? O kaya yung tanong sa atin, ay, Kristiyano ba yan? Ay, Kristiyano ka pala. Di ba nagkakagulatan kayo sa trabaho nyo? Kasi hindi halata. Ang pagiging sugo ni Kristo, ang pinakamababaw, pinakamadaling maintindihan, we are endorsers of Christ. We represent. Di ba magbebenta ka ng pampalaki ng katawan, payatot ka eh. Paano maniniwala sa'yo yan? Pampalaki ng muscles to. Talaga. Diba? Isipin nyo ako nagbebenta ako pampalaki ng muscles. Baka walang bumili. Malulugi. Tsugi na ako sa company. Sana nakikita natin yung lalim nito.
na ang pagiging ambassadors of Christ, it is not about us anymore. Hindi na ako, kundi si Kristo na dapat ang nakikita sa akin. Ang dapat na nakikita sa akin, hindi ang kasalanan ko. Okay? So dapat yun po ang malinaw. So again, let us surrender yung laman natin, yung everything, ipako na natin sa krus. Mamuhay na tayo para kay Kristo. Pangalawang bagay na ibig sabihin po na si Kristo na ang nabubuhay sa akin, letter B, lumagpas. 1, 2, 3, go. Si Kristo na ang nakikita sa pamumuhay ko. Ano yung kaibahan nito? Yung una, meron kang tatanggalin. Ano yung tatanggalin mo? Kasalanan, masamang hilig ng laman. Ito naman, meron kang idadagdag. Hindi pwedeng may tinanggal ka, wala ka nang idadagdag. Kung dati salbahe ka, ngayon neutral ka na lang. Hindi na ako salbahe, pero hindi naman ako magiging mabait. Gets nyo? Hindi pwedeng walang idadagdag. Meron kang tatanggalin, dapat meron kang idadagdag. So tingnan natin dito. Dito pa rin sa Galatians chapter 2 verse 20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Ibig sabihin, katawan, pamumuhay, ibig sabihin physical. Pag sinabi kasing pamumuhay, something about na nakikita sa atin. Yung outside behavior natin na nakikita sa kapwa natin. Ano bang klaseng pamumuhay ang nakikita sa atin? Ang magandang bagay po, ipinaliwanag din naman ni Pablo yan. Talon ulit tayo ng chapter 5. Ano ba ibig sabihin ng pag sinabi natin, nasa katawan ko, si Kristo na ang nabubuhay. Diba? At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay sa anak ng Diyos. Ano ba ibig sabihin na ito? Ito, marami ho tayo pwedeng kumuha sa iba't ibang talata, pero the best pa rin, yung paliwanag, makikita natin, doon pa rin within the book. So, bagamat ito po ay hindi po sa chapter 2, pero nandito naman yung paliwanag sa chapter 5, mula verse 16 hanggang 23. Familiar na tayo sa verses 22 and 23. That's the fruit of the Holy Spirit. Pero tignan muna natin, yun yung dinagdag. Pero meron munang tinanggal. Di ba yung mga kasalanan? Okay, review lang tayo ng ulit nung kaninang parang point number 1 natin. Sabi dito, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. So ito pala ibig sabihin nito, nang si Kristo na ang nakikita sa pamumuhay ko. Ibig sabihin, mamumuhay na tayo ayon sa Espiritu. Ang problema, hindi ho nakikita ang Espiritu. Kundi, paano makikita ang Espiritu? Invisible. Paano makikita ang Diyos? Sa pamamagitan po ng buhay natin. Kaya nga, we represent to live Christ as ambassadors for Christ. So sabi po dito, sa verse 17, sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu, at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman, magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Katulad ng sinabi natin kanina. At totoo naman, marami sa atin nag-i-struggle. Lord, gusto kong gawin to, pero nahihirapan ako. Minsan, nagsusorry tayo kay Lord, Lord, sorry, I failed you. Lord, sorry, bumagsak na naman ako sa kasalanan. At talagang struggle po yan. At yan po ay isang bagay na dapat po nating aminin sa harapan ng Diyos. Ang pagiging Kristiyano po, talagang it is a life of struggle. It is a life of fight every day. Yung sa kasalanan. At aminado naman dyan si Pablo. At tignan natin ano ba yung mga gawa ng laman na laban sa gawa ng Espiritu. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan. Nagbigay siya ng iba't ibang mga examples dito. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, yun na ba yung pagkagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi. Yan po yung mga bagay na yan. Ano? And sometimes hindi natin nakikita sa sarili natin, hindi natin napapansin. Minsan mas madali pong pumuna sa mga natin. Ay, ang damot naman yan. Pero hindi natin nakikita sa sarili natin madamot. Oh, kamusta yung giving natin? Diba? Ay, ano yun? Yung pagkakagalit-galit, pagkakampi-kampi, isang bagay no, hindi pala dapat siya nakikita within the church. And kahit saan man tayo naroroon, even sa families natin. Sapagkat yan po ay hindi po gawa
ng Espiritu. Ibig sabihin, hindi ito pamumuhay ng pagiging sugo ni Kristo. Hindi na si Kristo ang nabubuhay sa atin if we allow these things na manguna sa buhay natin, mag-reflect sa buhay natin. Sabi dito sa 21, pagkainggit, pagpatay, ayun diba, common na ngayon yung patayan, ano? Paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kailangan natin tanggalin ito. Itong mga bagay na ito, again, katulad ng sinabi natin kanina, ipako na natin ito sa krus. Iwan na natin ito kung saan na hindi na natin sila babalikan. Tanggalin natin sa buhay natin. Ano yung idadagdag? Ito po yung idadagdag natin. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtatyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan. Sabi pa dito, go, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Ito dapat yung ipalit natin. Yung pag-ibig. Yan. Ikaw ba ay mapagmahal sa iyong kapwa bilang Kristiyano? Hindi lang isang tao dapat yung minamahal nyo, hindi yung mga crush nyo lang, ha? Mahirap yan. May bias yan. Mamaya later on makikita natin sa story na kwento natin kay Peter. So, dapat po, ang pag-ibig po ay namumutawi. Pag sinabi natin si Kristo na ang nabubuhay sa atin, nakikita sa pamumuhay natin. Anong una? Pamumuhay ng may pag-ibig. Pangalawa, pamumuhay ng may kagalakan. Ito minsan ang hirap din ito, no? Lalo kung personality mo yung medyo ano ka. Di ko alam kung ano personality ko. Introvert ba ako? Extrovert eh. Parang minsan halo-halo eh. Diba? Angry Bird? Angry Bird daw. Oo nga, no? Parang ano eh. Minsan para daw Angry Bird eh. Yung ganun yung kilay. So, dapat to, ito yung nakikita sa atin. Kapayapaan. Ikaw ba ay kalmado palagi? Within inside, meron ka bang meron ka bang kapayapaan? O madalas ka mag-road rage? O madalas ka bang makipag-away? Pagtsatsaga. Ay, mga estudyante ngayon, mga hindi matyaga eh. Bigyan lang ng project ng teacher. Stress na ako. I'm so tired. Samantala nung panahon namin, wala kaming typewriter, wala kaming mga computer. Lahat ng project namin, sulat kamay. Ngayon, kinukuhanan nyo pa ng cellphone, may PowerPoint pa kayo. Ngayon, stress na kayo sa pag-aaral. Uy, pagtsatsaga naman, lalo na kung mga Kristiyano, no? Pero hindi lang naman ito tumutukoy dito sa pag-aaral. Ito po yung sa buhay natin. Magtiyaga tayo pag nakakaranas tayo ng pagsubok, nakakaranas tayo ng mga tao na sumusubok sa pasensya natin. Di ba? Pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, at siyempre kahinahunan. Yan, yung mga magagalitin dyan. O, yung mga laging mainit ang ulo, yung mga laging high blood, mga laging merong katapress. Ano pa ba? Mga laging may bawang, laging may pineapple, kasi mainitin ng ulo. May mga, baka mayroon kayo, pag may dalang pineapple dyan, baka ano yan, baka hina-high blood na sobrang galit. So, ito po mga bagay na ito, ay dapat na maidagdag sa atin. Dapat na maipakita sa pamumuhay natin. Ang ibig sabihin po, na si Kristo na ang nabubuhay sa atin, si Kristo na ang nakikita sa pamumuhay natin. At itong mga bagay na ito ay dapat nating idagdag. At pangatlo, bilang mga sugo ni Kristo, si Kristo na nga ang nabubuhay sa atin. Ang ibig sabihin po nito, pangatlo po, diretso na natin dito. 1, 2, 3, go. Si Kristo na ang nakikita sa pananampalataya ko. Yan. Ano ang kaibahan nito sa pamumuhay sa pananampalataya? Maaring iisa lang. Kasi titignan natin, tatandaan natin. Sabi ni James sa chapter 2, 24 and 26, faith without action is dead. Ibig sabihin, ang faith and yung action, ibig sabihin yung kanina pamumuhay, konektado sila, pero magkaiba sila. Kasi ano yung pamumuhay? Yung naipapamalas mo yung mga good behavior, godly character. Kasi kung kanina outside, ito naman panloob, pananampalataya. Bakit? Pwede ka kasing mabait pero wala kang pananampalataya sa Diyos. Nagigets natin? Pwede kang payapa, pwede kang mahinahon, mapagmahal ka,
pero wala kang pananampalataya sa Diyos. Naiintindihan na natin? Hindi ho porke mabait ka, ibig sabihin na may pananampalataya ka na. Pero hindi ho pwedeng may pananampalataya ka, pero hindi ka naman magpapakabait. Sana nakikita ho natin yung difference, ano? Yung goodness, yung fruit of the Holy Spirit, kailangan po, pag ikaw may pananampalataya, dapat automatic yon, magpo-flow sa iyo. Ngayon, ito pong pananampalataya, si Kristo ang nakikita sa pananampalataya ko, is something sa iyong internal. Ibig sabihin, yung ikaw ang nakakakita nito, at ang Panginoong Diyos, gayon pa man, dapat ito ay nagre-reflect pa rin sa atin, pamumuhay. So, makikita natin dito sa Galatians chapter 2 verse 20 pa rin, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin, at ang pamumuhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Ang tinutukoy po ditong anak ng Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo. So, kailangan ho nakikita sa pananampalataya natin. Hindi sapat na mabait lang tayo. Hindi sapat na tayo magaling makipagkapwa-tao. Kailangan mayroong pananampalataya. Kaya nga, di ba, isa sa kalungkutan natin, pag alam natin mabait yung tao, pero hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kasi kailangan nilang kumilala. Kasi again, hindi tayo maililigtas ng kabaitan natin eh. Bakit? Kasi meron pa rin tayong kasalanan na dapat burahin. At ngayon, naniniwala tayo, lahat tayo may pananampalataya kay Kristo. Tingnan natin yung mga palatandaan na nakikita sa atin. Kaya sinasabi natin ito, more on private to eh. Tingnan natin, how often do you read the Bible? Bakit? Ito yung pagpapakita ng pananampalataya eh. Ibig sabihin, pag sinabing pananampalataya, more on relational with God. Kasi yung pamumuhay, more on sa people na nakakasalumuha natin, nakikita natin, di ba? Sila yung nakakakita eh. Pero sa pananampalataya natin, is more on between you and God. Na syempre, makikita ito ng kapwa natin. Again, pinakasimple, huwag na nating pahirapan. Pinakasimple, kamusta ang Bible reading natin? Kung mapapansin natin, linggo-linggo na lang yata, buwan-buwan na lang yata, lagi natin nagiging example. Pero hindi ko tayo titigil. Kasi ito po yung basic ito na kailangan natin. Kumbaga sa buhay ng tao, 'di ba, yung 3 basic needs. Sa Kristiyano po, number 1, Bible. Napakahirap po maging Kristiyano na hindi ka nagbabasa ng Biblia, sa totoo lang. So again, nakikita ba si Kristo sa pananampalataya natin? Kamusta ang pagbabasa natin ng Biblia? Kamusta ang pananalangin natin? Kamusta ang pagsamba natin every Sunday? Kamusta yung mga midweek services natin? Uma-attend ba tayo sa mga prayer meetings natin? Hindi sapat na mabait lang tayo. Dapat yung faith natin, dapat we're growing sa pananampalataya and faith, yung sa faith natin sa ating Panginoong Hesus. Are we practicing this kind of faith? Bakit po? Sabi po dito, sa Galatians chapter 3, sa Galatians pa rin tayo, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Again, yung pananampalataya, pinapaliwanag natin. Nung tayo nanampalataya, ang ibig sabihin po nito, tayo ay naging anak ng Diyos. Ipinapakita ba natin na tayo ay namumuhay bilang mga anak ng Diyos? Bilang mga sugo ni Kristo, we are sons and daughters of Christ. Of God, rather. We are sons and daughters of God. At sabi pa dito, pakikipag-isa. Pag sinabing pakikipag-isa, yung puso mo, yung isip mo, idinidikit mo na kay Kristo. Iisa na kayo. Di ba yung parang yung illustration ng pagiging mag-asawa? Hindi na sila dalawa, kundi isa sila. Kung paano namuhay si Kristo, ganun din tayo mamumuhay. Yung pananampalataya na ipinamalas ni Kristo, ipapamalas natin. Sabi sa verse 27, si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit nang kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Again, lumitaw yung salitang pakikipag-isa. Kasi the moment we put our faith in Christ, ibig sabihin po noon, tayo ay nakipag-isa sa Kanya. And then, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang mga Grego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Again, lumitaw na naman yung salitang iisa. Kaya ang church po na watak-watak, the church that is divided, hindi ito nagpapakita ng
pananampalataya. Sa totoo lang. Again, isang mahirap na bagay no, na all throughout the history ng church, ang division ng church, paulit-ulit na nangyayari. Bakit? Kasi hindi natin ina-apply yung title. Hindi na ako, kundi si Kristo. Pagka meron kang kaaway, anong sabi mo? Siya eh. It's always siya, not me. Diba? When we are asked to forgive, siya nga, hindi nga siya nangihingi ng sorry. We do not apply. Hindi na ako, kundi si Kristo. It's always us. It's always me. Ako. Madaling sabihin, hindi na ako, kundi si Kristo. Pero ang tanong, sa buhay ba natin na ipapakita natin? Hindi ho madali. Kaya nga dapat ideklara natin. At higit sa lahat, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Hindi na ako, kundi si Kristo. Pag nahihirapan ka magbasa ng Biblia, hindi na ako, kundi si Kristo. Nahihirapan ka manalangin, hindi na ako, kundi si Kristo. Nahihirapan ka bumangon ng umaga every Sunday to worship God, hindi na ako, kundi si Kristo. Nahihirapan ka maging masipag sa bahay, hindi na ako, kundi si Kristo. Paulit-ulit. Dapat ganon sa buhay natin. Ito yung tinatawag na kaya minsan na hirap tayo. Ginagrab natin masyado yung tinatawag na yung entitlement, self-entitlement. Paano ba ibig sabihin nun? It's always all about me. All about me. Kailangan ako ang makikinabang, ako ang masisiyahan, ako ang masusunod. Pero mga kapatid, muli inuulit natin bilang mga Kristiyano, bilang may pananampalataya kay Kristo, hindi na ako, kundi si Kristo. Ulitin natin. 1, 2, 3, go. Hindi na ako, kundi si Kristo. Basahin natin ang ating conclusion. 1, 2, 3, go. Dahil ako kay Kristiyano, sugo ni Kristo. At dahil ako ay sugo ni Kristo, dapat lang na siya ang makita sa aking buhay at pananampalataya. Tunay po na dapat na siya ang makita sa ating buhay at pananampalataya. Ito po common to sa naririnig natin sa panalangin. Pag umaharap tayo sa stage. Pag nahihiya tayo, naiintindihan natin yung ibig sabihin natin. Pero let's try to dig deeper. Yung malalim na kahulugan ng panalangin na ito, na madalas nating naririnig. Yung sinasabi natin, Lord, itago niyo po ako sa inyong likuran. Hindi po ako ang makita, kundi kayo. Familiar ba kayo sa prayer na yon? Let's try to analyze. May mali ba doon? O tama yon? Sa unang tingin, tama, perfect. Naintindihan natin. Pero, kung bubungkalin natin ng mas malalim, dapat mag-improve. Unang-una po, hindi tayo pwedeng itago ni Kristo sa kanyang likuran. Kasi unang-una, hindi siya nakikita eh. Hindi tayo pwedeng itago ni Kristo. Pag tayo itinago ni Kristo, hindi tayo nabubuhay bilang mga sugo ni Kristo. Sabi nga, di ba, representatives for Christ. Paano ka magiging representative ni Christ kung magtatago ka sa Kanya? Dapat ganito ang panalangin natin. Panginoong Hesus, hindi ko po kayo maitago sa aking likuran. Sa halip ay maipakita ko kayo sa aking harapan. Nakita niyo yung improvement? Nakita niyo yung difference? We always ask God that itago tayo. Naiintindihan natin yung ibig sabihin nun. Pero in the context of pagiging ambassadors for Christ, di tayo pwedeng magtago kay Kristo. Ano sabi? Ano sabi sa Matthew chapter 5 verse 16? Ipakita yung liwanag natin na makikita yung kabutihan natin para tayo maging liwanag sa sanlibutan. Ang problema, si Kristo itinatago natin sa buhay natin. Tama? Kung yung unang-una, yung kasalanan na lumilitaw pa rin sa atin, si Kristo itinatago natin. We are asking Christ, Lord, itago mo po ako sa inyong likuran, pero bakit si Kristo ay itinatago mo naman? Bilang ambassador for Christ, dapat si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Ibig sabihin, si Kristo na ang nakikita sa atin. Pag hindi nakikita si Kristo sa atin, itinatago natin si Kristo. Palitan natin yung prayer. Lord, hindi ko po kayo maitago, pagkos kayo ang makita sa akin. Hindi na ako, kundi kayo, Panginoong Hesukristo.
And I hope na tayo pong mga kapamuso, maisabuhay natin ito. Dito po sa context pa rin ng Galatians chapter 2 verse 20. Kung babasahin po natin yung naunang talata dyan, bago sinabi ni Pablo, yung I have been crucified with Christ, it is no longer I who live, but Christ lives in me. Sinulat niya muna dyan kung paano niya sinermonan, sinaway si Pedro publicly. Ano po yung nangyari? Noong nagkakaroon sila ng fellowship, kasama yung mga hintil. Ano po yung mga hintil? Sila po yung mga, hindi po sila mga Hudyo. Hindi sila mga Israelita. And then, nung unang panahon kasi talagang ang Hudyo at yung mga hintil, tayo po mga hintil tayo, Gentiles. Hindi tayo mga Israelita eh. Hindi talaga nagsasama yan. But, during panahon ni Lord Jesus Christ and after that, nung panahon na ng mga apostol, yung barrier na yon, unti-unti na nagbe-break. Nagkakainan na sila, nagsasalo-salo na sila. Di ba yung parang just imagine, di ba yung minsan ayaw mong pumunta ng birthday party, nalaman mo, andun si kumare, hindi ako a-attend sa birthday party. Parang ganun. Kahit na ikaw ay gutom na, sabihin natin, patay gutom, gusto ko libre pagkain eh. Tapos nalaman mo, andun si kumare, hindi ako dadalo dyan. Di balin lang, bibili na ako ng Jollibee ko, ganyan. Ganyan nung unang panahon. Hindi nagsasama ang mga hintil at Hudyo. Tapos kapag ikaw bilang Hudyo, nakita ka nila may kasama kang hintil, di ba? Ano ka na eh, mababash ka na. Kaya nung panahon na ito, nagpe-fellowship sila. Kasama sila Pablo. Kasama sila Pedro. Together with the other believers. I think sa Antioquia ito nangyari. And then dumating sila Santiago, kasama ng ibang mga kapatid na Hudyo. And then, ano nangyari? Si Pedro, yung mga nakakaalala nito, tumayo siya, unti-unti siya lumayo sa mga hintil. Ngayon, tumayo din ibang mga kasama ni Pedro. Ano nangyari? Natakot sila na dahil nakita sila nila Santiago, iba pang mga Hudyo, baka mahatulan sila. Nagalit ngayon si Pablo. Hindi pagpapakita ng pananampalataya, pagiging Kristiyano ang ginawa ninyo. Nagkasala, sinermon na niya just imagine yung manermon tayo dito sa pulpito. Hindi ko alam kung paano nila ginawa yun, and knowing, di ba, medyo mainitin ang ulo ni Pedro pati ni Pablo eh. Si Pablo, di ba, mayroong nakaaway yun sa Bible eh. Kasamahan niya pa eh. Pero just imagine, publicly, sinermonan niya, sinaway niya ngayon si Pedro dahil humiwalay siya doon sa mga hintil. So, sabi ni Pablo, hindi yan pagpapakita ng fellowship, pananampalataya. Hindi tayo napawalang sala dahil sa ating pagiging lahi natin. Pangalawa, dahil sa ating pagsunod sa kautusan. Tayo ay napawalang sala dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. And we are trying to break the barrier na dapat hiwalay ang Hudyo at mga Israelita. Kaya doon sinabi, I have been crucified with Christ. Kaya po, kung ang isang Christian church ay wahiwalay, hindi tayo nagpapakita that we are truly living our lives in Christ. Hindi ho tayo naging just or naging matuwid dahil sa mga gawa nating mabuti. Hindi dahil sa lahi natin. Because of our faith in Christ. Ang binibigyan din po dito, yung ating pananampalataya kay Kristo, dapat ito po ay nagbubunga unang-una. Yung kasalanan natin, iwawaksin na natin. Ipako na natin to sa krus. Sinabi ang ibig sabihin ni Pablo doon, napawalang sala kayo dahil kay Kristo. Huwag kayong humiwalay dyan. Pangalawa, yung pamumuhay. Humiwalay sila Pedro doon sa mga hintil, nagkasala, yung iba humiwalay din. Diba nakaka-offend yun kung ikaw yung iniwanan eh. Tayo po'y mga ambassadors for Christ. Ipakita natin ito sa ating buhay, iwaksi ang kasalanan, mamuhay tayo ng matuwid, at ipakita natin ang ating pananampalataya na lumalago. I want to invite everyone, muli ngayong darating na, ito po yung ating darating na Friday, May 1, Empowerment Retreat natin, 8:45 a.m. hanggang 5:30 po yan, para mas maunawaan pa natin yung pagiging ambassadors for Christ. How to represent the Lord Jesus Christ. Kasi ito pong ating ibinahagi, ano pa lang ito? Yung ibabaw pa lang.
let's try to dig deeper. Kung ano yung ibig sabihin nito, paano natin mai-apply sa buhay natin ang pagiging ambassadors for Christ. At pag sinabi nating empowerment retreat, we are praying to God, Lord, empower us. Kasi again, hindi natin kaya sa sarili natin. We need empowerment from God. And syempre, bago po mangyari yun, we are inviting you also. So magkakaroon po tayo ng Church Proclaim Fasting mula Tuesday hanggang Thursday. Mag-update na lang po tayo sa ating GC, palista po tayo, at magkaisa po tayo sa panalangin. At naniniwala tayo, prayer is a vital part ng ating Christianity, pagiging mga ambassadors for Christ. Kailangan natin ng panalangin at kailangan natin ng pag-aayuno. And sa April 30 naman po, Thursday yon, ay meron po tayong church online huddle via Google Meet. Again, isisend po muli natin sa ating sa ating GC, yung link nito. And ngayon pong araw na ito, I hope makapagpa-register po tayo, humabol po tayo, magpalista po tayo sa mga lahat ng gusto mong pumunta. At kung gusto nyo pong pumunta, may konting problema, sabihin nyo lang po sa ating mga department leaders kasi we are happy na makasama po namin kayo. Gusto namin makasama namin kayo. Kung ano man yung mga problema, usap-usap na lang po, no? Yun po ang mahalaga. And bago magtapos, I just want to share to you, so ito, bagamat hindi pa po ito tapos, but I want to, siguro kahit po nakaupo na lang muna tayo, okay na ba yung natin? Yung lyrics natin? Yan, Sugo ni Kristo. So ito po, no, last year pa nga ito na compose, I think June. Kasi June pa lang may topic na tayo for this year. Pero yun, medyo mahihain po ang inyong lingkod. Ewan ko ba, naging mahihain ako. And medyo ginawa natin medyo reggae. Pwede naman siya baguhin, ano. So kasi po naalala ko dati, nung nagpipray kami, nila Pastor Joe. So, hindi ko nga alam kung paano mangyayari yun eh. Sabi ni Pastor Joe na dati, nagpipray kami, and then merong Word of God. Sinabi pong Revelation, mula po sa banal na Espiritu, sabi mismo sa bibig ni Pastor Joe, kayo itutugtog ng iba't ibang genre. So, tumatak po sa isip ko yun. Kaya dumating pa nga nung time na yun, so ginawa namin yung JSOS team song, iba-ibang part, iba-iba yung Pero hindi ko po alam kung paano mangyayari nung panahon na yon kasi kami po yung mga banong musician nung panahon na yon. Hindi po kami magagaling tumugtog. At ngayon, nag-improve lang tayo konti. Pero gusto ko pong i-share sa inyo itong awitin na ito. And sa Friday, ipapaliwanag natin yung lalim nito. So siguro, tingnan natin yung lyrics lang muna, no? So makikita ho natin sa lyrics nito, no? Yung mga bahagi ng ating katawan, meron lumitaw dyan, dila, salita, kamay, hahaplos, paa, dadalhin ang mabuting balita, mata, lilingap sa mga naliligaw. Yun po yung mga lumilitaw na salita na ibig sabihin po na bawat bahagi po ng katawan natin, bawat bahagi ng buhay natin, kailangan po, we are living to represent the Lord Jesus Christ. At I think kailangan tayo na lang po pala tayo kasi kailangan nating susunod po nito, doxology. And let us pray first before we sing this song. At hindi pa po talaga totally ito na ilalagay yung ibang bahagi ng instruments. But maganda po na marinig na po natin. And let us pray. O God, maraming salamat po, Panginoon, sa aral na ito, Panginoon, na aming pong napakinggan. Pero panalangin namin ay hindi lamang po ito mananatiling mapapakinggan, kundi maisa sa pamuhay namin, Panginoon. Na bilang mga Kristiyano, bilang mga sugo mo, Panginoong Hesus, na madeklara namin, hindi na ako, kundi kayo, Panginoong Hesukristo, ang makita sa aming buhay. Hindi na ang kasalanan namin, kundi sa pamumuhay namin, sa pananampalataya namin, makita na tunay na kami mga sugo mo, Panginoong Hesus. At ngayon po, Panginoon, nais po namin pakinggan at namnamin ang awitin na ito, na Sugo ni Kristo, at hindi lamang po ito theme song, Panginoon. This is a prayer. Regardless of what genre it is, Lord God, this is a prayer in our hearts, Lord God. Kaya nga po, naway ako. Yun ang panalangin, magsilbi. Iyong dila, iyong kamay, iyong paa, at iyong mata, Panginoon, dito sa mundong ito. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Gamitin niyo po kami, sapagkat kami ay sugo ni Kristo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.